Oh, hello guys. So ito, papunta akong Dante ulit. Papunta akong work 3 days straight. 12 oras every shift. So 7 PM hanggang 7 AM ako dito. Trabaho as a nurse sa USA, Houston. Shout out dyan sa mga taga Sambuanga and Basilan, Isabela, taga Caliposporo. Anyway, itong topic na to ay about local companies with S. Ibig sabihin local companies, syempre local man ako, Pilipino ako. So yung mga nagtatayo ng mga companies dyan sa networking companies sa Pilipinas. So ito based on my experience. Hindi ko nilalahat, pero ito yung experience ko na baka may mapupulot kayong maganda. So nadala na ako sa pagsali ng mga local companies. Bakit? Kasi yung first na network marketing na sinalihan ko, talagang pinaghirapan ko yun. Talagang pinaghirapan. Pera ko ang ginamit ko sa pagbayad o pagsimula or pagbili ng package. So nagtatrabaho pa ako nun sa isang malaking kumpanya dyan sa Pilipinas. Siguro kilala nyo yung United Laboratories Incorporated, Unilab, yung gumagawa ng mga biogesic, gumagawa ng mga gamot. Pero doon ako sa mga sa gatas, yung mga Mylac, Athena, Hynulac, tapos yung mga Athena Calciumate, dyan ako. So naghirap ako kasi ginawa kong part-time. So habang nagtatrabaho ako after work, or sometimes kung meron time sa work na nakasabay ko na pwede kong kausapin at i-share yung negosyo, so yun ang ginagawa ko. Umuwi ako ng 11 or 12 ng gabi dahil lang sa ginagawa ko yung business on the side. So nung kumita na ako ng malaki, nag-resign ako sa trabaho. Nag full time ako dun sa network company na yun. Binuhos ko lahat. So gumanda ang buhay ko. Kumbaga kumikita na ako ng sobrang laki nun. Para sa akin sobra na yun. So eto, full time na ako. Pinabayaan ko yung trabaho ko, nag-resign ako. Nung lumaki na yung network ko, nararamdaman ko na parang iniempleyado ako ng mga ng may-ari, hindi naman ng may-ari, yung mga yung negosyo na. Bakit? Kasi kung wala ka, may magagalit. Or kung wala ka sa opisina na kailangan ka doon kasi syempre malaki na yung kita mo, nagagamit ka ng ibang tao, ang pinaka bottom line doon, wala kang freedom. So hindi ka makakapag-decide ng sarili mo. Hindi ka makakapag-decide kung ano yung tama para sa network mo. And I felt parang nasa preso ako, parang empleyado lang ako. Sabi ko, ba't ganoon? Ba't ganito? Akala ko ba may freedom dito sa negosyo ito? And ang worst pa talaga, syempre may pera na ako. Nagtayo ako ng company na hindi naman conflict doon sa produkto na naman, hindi conflict sa produkto ng ng network company na ginagawa ko at present. Kasi ang produkto nila is sapatos and apparels. Okay? So nagtayo ako ng company ngayon kasi may pera, may puhunan naman. Pero ang produkto ko ay yung mga laundry soap, sabon, alam mo yung mga ginagawa na isa rin sa basic
needs ng tao, mga dishwashing liquid. Yun, tapos may nakausap na ako yung mga, alam mo yun man, may nakausap na ako chemist para mag-formulate ng ng mga produkto namin. So nalaman nila ngayon na nagtayo ako ng company. Alam mo, dahil lang doon, ang malaking at pinaghirapan ko sarili ko na hindi naman tumulong yung kumpanya or hindi naman nila pinasweldo ako para itayo ang group na yon, okay, or network na yon. Though nagpapasalamat din ako sa mga uplines, pero ang point doon, network ko yun negosyo ko yun So kinuha nila. Bakit? Kasi tinanggal ako sa company. Tinanggal ako basta-basta lang. At the same time, yung sweldo na malaki, tinanggal nila bigla-biglaan. Bakit? Kasi dahil daw nagtayo ako ng company. So ibig sabihin, ganun pala yun. Akala ko ba independent distributor tayo? Akala ko ba may freedom dito? Na pagka sumali ka, kung anong gusto mong gawin, bahala ka na. Gusto ko magtayo ng kumpanya. Hindi pala pwede yun. Kailangan pala, kumbaga, bakit ganun? Kasi isipin mo yun, no? Bakit ginawa sa akin? Yan ang experience ko sa local companies. Hahawakan ka sa leeg, lalo na pag malaki ang network mo na. Kasi alam nila, pag hinawakan ka sa leeg, wala kang choice. Ayaw mo mawalan ng malaking kita Ayaw mo mawalan ng network mo So parang empleyado ka na rin. Dito sa mga, especially sa US, ang mga company tulad ng Amway na nandyan pa rin, tulad ng Nu Skin na nandyan pa rin, Herbalife, Usana or Usana, kung paano man gusto mo i-pronounce yan, nandyan pa rin. Subukan mo mag-member dyan at mag-create ng pagkalakalaking network at magsali ka sa mga iba-ibang network marketing companies. Hindi nila kukunin o ihinto yung sweldo mo, hindi mawawalan yung pagiging member mo diyan sa mga companies na yon. Bakit kaya? Para sa akin, USA So ibig sabihin, yan ang totoong freedom. Yan ang totoong, pagka binuhos mo lahat sa'yo yan. Di ba sinasabi nila, lalo na sa mga local companies, negosyo mo to. Di ba? Negosyo mo yan. Kumbaga, if it's to be, ano ba tawag doon? It's up to me. If it's to be, it's up to me. So, pagkasimula ka, sinasabi nila, negosyo mo yan, ikaw ang kwan dyan, ikaw, nasa iyo yan. Tapos ngayon, pag malaki ng negosyo mo, sa kanila ng negosyo. Bakit? Kasi tatanggalin nila kung gusto nila. Lalo pa kung malaki na yung kita mo, syempre. So yun lang, kaya ayaw ko sa local ano tawag doon, local companies. So I hope na magbabago yan. Lalo na yung mga, di ba mag-attend ka lang nga ng seminar mga naririnig ko, yan hindi ko naman story run, narinig ko lang. Etong isang malaking top earner daw sa isang local company, nakita lang nag-attend yata ng seminar kasi syempre malay mo kaibigan niya yun, okay? Ngayon gusto niyang i-please yung kaibigan niya. Sige pare, i-attend ko lang yan pero hindi ako sasali dyan. Alam mo yon, to please a friend or to please a family member. So sasama lang siya doon. Sumama lang daw sa isang business presentation. Alam niyo yung ginawa? Tinanggal siya. Imagine mo yon. Tapos ngayon, buti sana kung madali mag-create ng network. Buti sana kung mabilis. Mahirap yan. Marami kang pagdadaanan. Pero tinanggal nila. Kinuha lang. So yan ba ganyang company ay gusto mong ibuhos yung strength, ibuhos lahat.
Kasi dito sa network marketing mga business, ibigay mo lahat, nagtatanim ka, ibigay mo lahat para pagdating ng araw mag-harvest ng harvest ka na. Tulad ng mga companies, yung mga binanggit ko kanina, lalo na yung mga nauna, grabe, ang buhay nila, may freedom, kumikita sila. Pero, walang ginagawa. I mean, I don't know, hindi ko na maalam, pero malamang-lamang ganon. Kasi, yan naman din ang concept sa network marketing eh. Eventually, you will reap kung ano yung what you planted, what you sow, you will reap. Kaya lang problema dyan, yung nga, sa experience ko 2 companies po, hindi lang isa. 2 local companies, hindi lang isa. Kaya isa akong living testimony na, man, pag local company, pagpagurin mo yan naman, delikado ka. Hindi mo aanihin yan. Kasi bakit? Unless kung magstay ka sa kumpanya, paano kung yung kumpanya, yung management hindi na maganda? Paano kung merong ibang opportunity na sa tingin mo maganda, hindi mo makukuha yun. Bakit naman? Akala ko ba freedom? Naghanap ka tayo ng something na para lumuwag-luwag yung buhay natin. Tapos ito ngayon, nakatali ka sa isang kumpanya kasi tinali ka nga. Kasi pag hindi ka sumunod, tatanggalin yung income mo. Yung network mo mawawala na sa'yo. Come on, man! Grabe talaga. Yung mga may-ari, hindi nyo ba inisip yun? Kapital nila yon, pera nila yon, binayaran nila, binili yung package. Tapos ngayon, kaya kung example man, yung mga hindi pa kung gusto nyo sumali ng local company, okay, sasali kayo. Talagang scrutinize nyo yung kontrata. Pwede ba akong sumali ng ibang network marketing company kahit nandito na ako? Scrutinize nyo yun. Kasi pag walang nakalagay doon or meron nakalagay doon na hindi ka pwede sumali ng ibang network marketing company, bakit pa ako sasali doon? Di ba? Parang empleyado lang ako din. Sipin mo, pag malaki na yung network mo, hindi ka pwede sumali sa iba. Come on. Ibig sabihin pala, tinan mo yung isang negosyante. Ibig sabihin kung magtayo siya ng ganitong negosyo, hindi na siya pwede sasabihin ng gobyerno, hindi ka na pwede magtayo ng ibang negosyo pagka kumikita ka na. Hindi naman pwede yun. Hanggat meron kang nakitang negosyo na malakuan, di ba, kung businessman ka, nagtayo ka ng let's say Jollibee, dumami yung pera mo, gusto mo magtayo or gusto mo magtayo ng SM, ibig sabihin, di ba pwede? Pwede, dapat, may pera ka eh. So ganun din dito. Kaya ayaw ko ng local companies. Eto, God willing, ibubuhos ko lahat. Kasi US company to. Ibubuhos ko lahat. Pagka malaki na yung network ko, magre-retire ako. Hindi ako matatakot na hindi mawawalan nung income ko. Kahit man anong gagawin ko. Kahit pa sumali ako sa ibang network marketing company. Walang problema kasi tatrabahuin ko pa naman din ito eh. Kumbaga sino ba naman ayaw itrabaho yung example, yung sa dati kong kumpanya, nakasali na ako, ang produkto, mga supplements, merong isang kumpanya na load ang produkto. Sabi ko sa sarili ko, pag sumali ako dito, mura ang load. Yung load na yun, pwede ko ibenta sa mga downlines ko. Kung gusto nila mag-member, wala akong choice. Diba? Pero yung load na yun, kailangan namin sa negosyo namin. So, grabe, sumali lang ako doon. Ginawa ko ng business. Na-threaten yung company. Kung ano-anong ginawa sa akin, siniraan ako sa Facebook. Buti na lang yung mga downlines ko, prinotektahan ako. Tapos dinelete nila yung feed na yon, yung kung ano man yung nilagay nila doon, tinanggal nila nung may nag-comment na hindi mabuti yan si Upline Dante, etc. Tinanggal nila.
Kala nila walang sasagot, walang magdidepend sa akin na ibang tao. Hindi ko dinepend sarili ko. Wala akong sinabi doon. Kasi hindi naman ganun yung dapat eh. Anyway, so yun. Kaya ayaw ko na sumali ako. Grabe, load lang yun ha. Tinanggal ang aking pinaghirapan. Kumbaga, ninakaw ang aking pinaghirapan. Bumabiyahe kami ng Zamboanga hanggang Basilan, walang lancha, naghanap kami ng pump boat. Yung pump boat ay maliit na bangka na may makina. Bumiyahe kami mula Isabela hanggang sa Zamboanga. Ang lakas ng alon, parang pumapasok na yung tubig parang malulunod na kami, parang babaliktad na yung bangka. Ganon, takot na takot kami. Tapos yung kasama ko sa nag-iisip na kami sa anong igagrab namin pagka nagkabaligtad to. Dapat meron kami parang salbabida ang tawag namin dyan eh. Something to grab on na hindi ka, you will stay afloat on the water. So yun ang iniisip namin pagdating namin sa Zamboanga. Grabe, ang laki ng, oh my gosh, ang laki ng, buti na lang. Yan ang mga pinaghirapan namin. And tinanggal, kinuha ng company. So eto ngayon, di tinanggal na ako. Wala na yung sweldo ko, wala na yung pinaghirapan, wala na ang negosyo ko pala. Negosyo ko yun eh. So tinanggal na. Eto ngayon, paano yung network ko na umaasa sa akin, na gustong gusto ako mag-present? Anong gagawin ko? Diba? So wala. Yan po ang local companies. So sana hindi lahat, pero during my time, alam ko meron dyan na iba na ganyan yung in-experience. So kaya ayaw ko ng local companies. So sorry na lang sa mga ibang local companies. Ayaw ko. Kasi yan ang nangyayari. Dalawang company ha. Hindi lang yan isa. Dalawang kumpanya po. Siguro meron mga iba dyan, I don't know. Pero yan ang nangyari sa akin. So yan ang opinion ko. So kayo, itry nyo para ma-experience nyo na yung sinasabi ko ay totoo. Hahanapin ka nyan. Pag wala ka sa office, top earner ka na. Wala ka sa office, naku, parang pangagalitan ka pa. Oh my gosh, gusto mo matulog, gusto mo pumunta, gusto mo manood ng sine, gusto mo kumain sa restaurant, kailangan ganitong oras nandiyan ka sa office. What? Akala ko ba may freedom? Akala ko ba negosyo ko to? Bakit nyo pinipilit ako na gawin yung mga gusto nyo? I mean, bakit nyo why are you obliging me to go to the office na hindi ko naman gusto? And then kung hindi ako pupunta, medyo hindi na maganda yun sa kanila. So yan po yung local company dito po sa US. Come on, dito sa US or US companies, kahit 10 pa, 20 o sumali ka, bahala ka. Basta kumikita ka, hindi nila tatanggalin ang kita mo. Hindi nila tatanggalin ka sa company na yon. Kaya ito ngayon, Live Good, US company. So hindi naman ako Diyos na para sabihin na ay hindi magsara to, no? Hindi naman ako Diyos eh. Pero based on statistics, based on history, pagka US company, seryoso. Kasi hindi naman yan basta-basta magtayo ka ng company dito eh. Pinag-iisipan nila yan. Ibig sabihin long term yan. Hindi yan mag-gwan lang, hausyaw lang. Lalo dito sa US. Kung meron kang produkto, talagang bago yung ilabas, talagang maraming certifications yan. Dadaan yan sa butas ng karayom bago ilabas sa publiko. Kasi kung hindi, edi magsara yung kumpanya nyo, kakasuhan pa kayo, makukulong pa yung kung sino man yung mga may-ari. Ganito sa US. So itong Live Good, grabe, 10 months pa lang. Sa ngayon ha, ito ngayon, 10 months pa lang, and 700,000 members. It's worth
the effort, the time, kahit ano man yan, para lang itayo mo yung negosyo mo. Ito negosyo mo talaga. Buhos. After 5 or 10 years, into ka na. Pahinga ka na. Malamang enjoy ka na lang. Yan nga, sinasabi, ginagamit nga yan sa local companies eh. Tanim ka lang ng tanim, tapos pagdating ng araw, enjoy. Paano ka mag-enjoy? Kung wala ka sa business presentation, magagalit na sa'yo. Tapos kung sasali ka sa ibang network marketing company, tatanggalin ka doon. Wala na yung sweldo mo, yung network mo wala na ikaw naman nag-build nun. Ikaw nagpakahirap, ikaw nag-stress. Sinacrifice mo yung pamilya mo. Imbes na time para sa pamilya mo, nilagay mo ang time mo sa pagtatanim ng business na yon. Tapos bigla lang nila tatanggalin sa'yo. Business mo naman yon. Ikaw yung pagmamay-ari nun. So kaya ayaw ko ng local companies. Ayaw ko. So tara, dun sa mga hindi member pa, samahan nyo ako dito. We will conquer the world. Malay mo kung may tao na sa moon no? Siyempre kung may tao sa moon, may wifi dun, edi prospect mo pa rin yun. Kasi dito, cellphone lang, with a good connection, you can do the business. So sa susunod na video ulit, and kung meron kayong suggestion, a kind of video na gusto niyo ilagay ko dito, let me know. Ilagay niyo lang sa comments. And doon naman sa mga magiging bashers ko, may kanya-kanya tayong opinion eh. Etong video na to, hindi lang to opinion, experience ko ito. And actually yung isang kumpanya nandyan pa eh, existing pa rin eh. Yun, tinanggal yung ano to. Tinanggal yung kita ko. Pero kakarmahin pa rin naman yan eh. Pinapasa Diyos ko na lang yun. Pinapasa Diyos ko na lang. So, dun sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe kayo. And then, ito ay para sa team lang natin. Itong video na to, itong channel na to. Wala akong balak na, who knows, pero ang nasa utak ko talaga this is for my team. So bye bye, andito na ako sa work. Ayan ayan yung building. Ano ang oras na ba? 6:31, 4 more minutes and then pupunta na ako. 6:35 PM pupunta na ako doon kasi 7 ang pasok namin eh. 7 PM hanggang 7 AM. Sana mga 5 months pa, pagka kumikita na ako kahit man lang $10, $10,000 pala, hindi $10, $10,000 a month, baka mag-PRN na lang ako, mag-part-time na lang ako as nurse, and then mag-full-time na ako dito, buhos. Okay, maraming salamat and mag-ingat po kayo, and huwag kalimutan po, mag-depend sa Panginoon. Huwag kayong matakot pag nagdi-depend kayo sa Panginoon. And as much as possible, sinusunod nyo siya. Grabe ang blessings. May tool na po itong kumpanya. Ito yung tool na pwede magpayaman, magpa-asenso sa inyo. Ang kulang na lang ay tayo ay maging mabait, masunurin, para i-bless tayo ni Lord lalo. Amen. Bye bye.